Alas 5:10 na. 1 Western Visayas na. Tutukan subong Lunes. Rumble sa isa ka basketball game sa New Lucena, Iloilo na huli kam. Kapitan sa barangay nga ginapahayag, nagpalupok ang nakita sa video nga may dalang pusil, wala gindako. Lalaki patay, isang gintiro sa dughan sa Bacolod City. Suspect nakapalagyo, pero kumpirmado nga kilalahay sila sang biktima suno sa pulis. Presyo sang gasolina kag diesel magata sa masobra 2 pesos buwas. Pila ka mga motorista nagahingagaw patugong antes ang pag-arangkada sang presyo. 13 kaido nga ginapatyan ginhiluan ng sapuan patay sa San Miguel, Iloilo. Kemikal nga ginsimpon sa pagkaon sa ido ipaidalom sa laboratory test. Kag sa tungasang tuman kainit nga tiyempo, grupo sang NGO nagpaambit sang tinapay kag tubig sa traffic enforcers kag pila ka motorista. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang balita, punong barangay sang Helicon, New Lucena, Iloilo, ginaligar, nagpalupok sang pusil sa tungasang kinagamo sa basketball game. Pagbit-bit sini isang armas na hulikam. Inianggin tutukan ni Kim Salinas. Makit-an sa sining video ang pagginamos ang pila ka basketball player sa tunga sang isa ka basketball game. Mabatian man nga makapila ka beses nga nagapito ang referee. Mation-yon, mabatian ang isa ka lupok sa ginapatian pusil. Matapos na ang pila ka segundos, makitan sa video nga naglabay ang isa ka lalaki nga nakakalo nga may bit-bit nga armas. Ang insidente ang natabo sa basketball court sa Barangay Helicon Oeste, Lucena, Iloilo, pasado las 7 Sabado sang gabi. Ang lalaki nga nagabit-bit sa armas, amo si punong barangay Alfredo Buñol. Siya man ang ginaaligar na nagpalupok sang pusil. Ginpadulungan sa kapulisan si Buñol sa hinabalay las 10 ang gabi apang wala ini. Aga na sang nagpatag si Buñol sa kapulisan. Hugot sini nga ginpanginwala nga siyang nagpalupok. Version is sang nagrenambol na nakita niya nakabati siya sang lupok. So gindali-dali niya po ang armas man kag magkanto dito kay ang assumption niya is may lupok, may mga armas ng mga tao na involved sa rumble. Wala na ini naghatag sang pahayag sang ginpakigangutan sang news team kay nasangaga sa barangay hall. Wala sang may na-recover nga slag sang pusil ang kapulisan sa lugar. Wala man sang nasamaran sa insidente. Sang ginusisa sang kapulisan, may mga dokumento si Buñol sa iya pagpanagiya sang armas. Sa piyak sini pasakaan ini sang reklamo sa paglapas sa permit to carry firearm. Pasakaan man ini sang illegal discharge of firearm kung may makuha nga testigo ang Lucena Police. Wala ginaresto sang kapulisan si Buñol, bungod wala pa sang bastante nga ebidensya. Dapat ang sa permit to carry concealed and cover. Ang advice sa aton is the may fact na ang video is hindi pa siya halin sa original source. I-subject for authentication kay na. Then is not sufficient basis para i-arestuhan sila. Gina-investigahan na sa Department of the Interior and Local Government ang insidente. We condemn ang mga amusining activities, especially in the name of public service, supposedly maging prudent. Upot kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Eileen Pedreso. Eileen? Madamo nga salamat, Jert. 56 anyos nga lalaki patay sa gintiro sa dughan sang iya kakilala. Madugay ng hiligot-ano ginatungod motibo sang insidente. Yaring balita. Nakabati sang matunog nga lupok ang pila ka mga residente sang Barangay Singkang Airport sa Bacolod City kagabi. Pagwa sa 63 anyos nga si Narcisa, ininang iya naabtan. Wala na sang kabuhi. Ang iya tupad balay nga si Berto, 56 anyos matapos gintiro sa dughan. Pagtindog ko, gihambala ko sa kumbana nga hindi magwa kay galain pamatyag mo. Abi ko gani dira lang sa kalsada ang bata ko kag akong mga apo. Tinang gulpi kong tindog kay Nagapungko lang sa duyan sa gwa si ilabalay ang biktima samtang naghampang sa online games sa natabo ang krimen. Gulpi lang ito lang po talagang tiro.
Huwag kami bali, huwag ko kabalo ma'am kay gabasa na gulpin na daom lagi ng tao kay kompleteran na di. So bali doon nagpalapit Si palapitan sa gintiro. Wala man may sige istorya sa akon. Nagwa sa investigasyon sang kapulisan nga kilala man sang biktima ang sospek nga madasig na nakapalagyo. Daan nga hiligot anon ang ginatutukan nga motibo sang kapulisan. Wala man ginadula nga posible konektado ang krimen sa paghupot sang biktima sa iligal nga mga armas. August 2025 lang siya nakagwa mo. Presuan. Huwag pa na mo na-establish kung ano gitang ilang ginaawayan. Tagang ginagawa nga may hindi sila pag-intindihan na isang kabarangay ka, purok niya man lang ni mo. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Makaligan ang pila ka semana nga big time oil price hike, liwat nga pagsaka lauman sa presyo sa diesel kag gasolina buwas. Si Julius Villacaol nakatutok. Kaina pa lang nagpa-full tank na sang gasolina siya sa lakyan si Mano Arnel. Isa lang ini sa mga nagpila sa isa ka gasolinahan sa Haro. Kadaman sa mga ini, nag-abansin na sa pagpatugong bangod sa ginapaabot nga pagsaka sang presyo sang diesel kag gasolina buwas, May 5. Base sa datos nga ginpagwa sa mga oil company, masobra 2 pesos ang igasaka sa presyo sang diesel kag gasolina. Ang kerosene, may rollback naman nga masobra 3 pesos. Sunod sa Department of Energy, ini ang tuga sa manubo nga value sang peso kontra sa dolyar. Before sa magsaka, pakarga na lang. Nagligad to, mumantogin ni mo ako. Ang mga driver nakabawi-bawi na kuno sa asod-asod nga rollback sa presyo sang gatong. Apisar liwat naman ini magasaka. Kuntani, hindi lang kuno magtimbo o kliwat. May agidad niya hindi ro magtaas ang ang presyo ka krudo para maskin paano may limpyon mo kami Kani ano na lang ng government ang ang gatong. Sila na lang mag-shoulder. Sa Bacolod City naging agawan patugong ang pila ka mga motorista. Ubos ko na lang yan kalbaryo sa mga tao di sa Pilipinas. Di nga aton di nga administrasyon do wala man may mo. Ang prewisyon naman sa motorista tapos isaka ang sildo, may mga saka ang sildo. Subong nga si Mana ginalauman man ang masobra piso nga saka sa kada kilo sang liquefied petroleum gas. Apang may isa ka kompanya nga nagpanubo na sang 2 pesos kada kilo bangod kuno sa pagnubo man sang shipping cost. Buot silingon. Sa kada 11 kilogram nga tangke sini, 22 pesos ang mabuhin sa presyo. Hindi pa piho kung ipatuman man ini sang iban nga kompanya. Apang para sa isa ka trabahador sang karinderya, tuman sini kagamay kung ikumparar sa pagsaka sa nagligad nga naglabot sa ginabuluban ta 400 pesos. Dako, man siya sponsor. Kay ti gamay man lang ang nabuhin. Para makakinot, nagagamit pagid gani sila sang uling sa pagluto. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Villacaol. 1 Western Visayas. DA6 nagtanyag sang guling sa transportasyon sa mga produkto sa mga mangunguma bangod sa krisis sa gato. Si John Sala nakatutok. Masobra 1.2 tons ang bumbay nga produkto sa mga mangunguma sa Barangay Bulukawi, Miagaw, Iloilo ang ginbuligan transport sa Department of Agriculture 6 pakanto sa Iloilo Provincial Capital. Ang kapitolyo ang gitala ng meeting place sa mga mangunguma kag mga nagbakal sa ilang mga bumbay. Suno sa DA6 nangayo sang bulig sa ilang mga onion farmers sa pagdala sa ilang mga produkto sa syudad sang Iloilo. Apang hindi lang ini para sa mga onion farmers ang Miagaw, bangon bukas man ini para sa tanan nga mga mangunguma nga yara sa mga malayong nga lugar kag luyag man nga mangayo sang bulig sa pagdala sa ilang mga produkto sa syudad sang Iloilo. Pwede basta may request sila and then volume para hindi na magastugit. Kinala nila ang transport assistance and consolidated na pwede nato makagaan na wala na silang transport cost which means hindi na magsobra kataas ang presyo pag-abot sa market. Dili sa bagsakan sa Banwa sang Leon, madamong ang mga produkto ang ginapreparar agud ipadala sa syudad sang Iloilo. Dako kuno nga palasanon para sa mga mangunguma kung sila pa ang magdala sa ilang mga produkto sa syudad agud magbaligya. Butangan dako nga bulig suno kay Rosyan kung makabenepisyo man sila sa programa sang Department of Agriculture. Mas nami mangani na sir. Pero nga makasave man kami sa mga bala, amon krudo man bala. Para nga doon di may mabadlayan may makato sa Lilo. Pwede suno sa DA6 nga magpakig-angot ang mga mangunguma sa ilang mga Municipal Agriculture Office nga magapatigayon man sa ilang talatapan. Upo kay Hans Di Chateau, John Sala. 1 Western Visayas.
Mga kapuso, 13 kaido patay matapos ginapahayag ginpang hiluan sa San Miguel, Iloilo. Si John Sala nakatutok. Naglabot na sa 30 ka mga ido ang hinuptanan sa pamilya ni Ann sa San Jose, San Miguel, Iloilo. Tungod duna na sa ila nga mapinalang gaon sa pets, ang iban sa ila hinuptanan, mga layaw nga ila ginadopt. Gani tuman ang ila kasubo sang nasapuan nga 13 sa ilang mga hinuptanan ang napatay sang Miyerkules. Duda nila, ginhiluan tungod nagaburang ilang mga baba. Sakit. Dugin sa pukom sila bala pila kabugas kagin na bakal para sila. Tapos hunaon lang. Sorry. Pero na ibatunan taman Japon. Duda sang pamilya, bungod nga ginhiluan ng mga ido bangod sa kemikal nga nakasimpon sa kanon lapit sa mga ido. Sa impormasyon nga nabaton sa San Miguel Police, posible residente sa lugar ang may kahimuan. May gahambal dito nga damo sila nag-aagi dito sa may dalan sa atubang sa balay, sa likod sa balay. Galing natahap sila kay damo sa ido ang nagalabta. Depensa sang tag-iya, pwede man maistoryahan kung may nakagat o kung nahalita ng mga ido. May haraman way nga masuryahan ay sila sang owners. Sir ka nga imoon na nilaya. Pananglitan matumod ang may kaimuan sang krimen, magapakatubang inis ang nagakaigo nga reklamo. Sa labton because under the Animal Welfare Act, no, sa Section 6, killing of an animal is violation of the law. Nalubong na ang mga ido. Ginpadala naman sa Forensic Laboratory sa Police Regional Office 6 ang kemikal na na-recover sa pagkaon sa mga ido. Ubod kay Hans Tisharto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 4 ka beses nga nagbugas ng aso nga may upod nga abo ang Bulkan Kanlaon sa sulod ng 24 oras. Sunod sa FIVOX, may kabugusan nga 48 minutos ang ash emissions sa bulkan. Pinakauli nga pagbugas ng abo ang na-record alas 9 kag alas 10 kainas ang aga. Wala sang ashfall nga na-monitor ang FIVOX. Bantayan. Sa tunga sa tuman kainit nga tiyempo, grupo sang NGO nagpaambit sang tinapay kag tubig sa traffic enforcers kapila ka motorista sa pagbalik sang 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, balaligyan sa Haro Public Market, ginkawatan. Insidente na hulikam. Masobra 500,000 pesos nga cash kagalahas na taban sang kawatan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas, exclusive kag live sa Haro Public Market. Kim? Jared, paagi sa bulig sa mga ginapahayag apa tigayon nga nakawatan ang isa ka balaligyaan diri sa Haro Public Market. Makit-an sa sining video ang masako nga pag-entretenar sa mga customers ang duwa ka manugbantay sang balaligyaan. Sang nalingat lang sang pila ka segundos, gilayon nga nagsulod ang isa ka lalaki nga naka-blue. Dali sining nga ginkuha ang backpack pati na ang kwarta sa bentahan. Nagbalagyo ini nga daw wala lang sang natabo. Ang pagpangawat ang nagluntad sa isa ka variety store sa Haro Public Market. Manog alas 7 kahapon sang aga, gintaban sang kawatan ang 180,000 pesos ka benta sang tagiya sa sulod sang duwa ka adlaw. 43,000 pesos nga savings kag alahas nga ginabanta 300,000 pesos. Pagbanta sang nagadumala sang balaligyan, hindi magnubo sa 500,000 pesos ang gidalasa sang suspect. Unod man sang bag ang passbook, IDs kagiban pa nga importante nga dokumento. Inaano ko gani nga ma-recover gid ani. Damo pa balayran ko gani. But anuhan ko ni kapag balik niyo lang para man talaga para makapasensya man ko sa inyo. Pagpatiniting, may mga kaopdanan ng lalaki nga ang modus. Lingawon ang manugbantay antes magtaban sang matibuhan nga pagkabutang. Pagsaysay sa manugbantay nga si Alasinday, gindulong niya sa agwa ang isa kapa nga nagbakal sang 4 ka litro sa mantika sa natabo ang insidente. Isa pagit kapa ang nagsanyas nga kaangay nagapamangkot tuhoy sa mantika sa isa pa ka manugbantay. Ang baya sa akon nga kasakit kuno diri niya kasi niya sa diri kasakit ang baya idulong ko sa kuno. May edad na siya mga 50 plus.
Wala man to kuno nagbakal siya nga pa na mangkot malang paapa lang guro sir. Mula na kami iban yung customer sila lang gito. May suspect na kapulisan apang hindi paluyag hingadlan. Ginakumpirmar man ang posibilidad nga maiban pa ini nga kaupdanan. Pinapadalman pa naman ng investigasyon. How come, no, ating tugit, naging podyot, kaga direktada gin ang intensyon sa nagkuha sang bag. Kaga paano siya nakabalong every Sunday may collection nga kakatabo. Jert, suno sa kapulisan, dako ang posibilidad nga madugay nga ginpanilagan sang kawatan kag ginapahayag mga kaupdanan sini ang balaligyan antes ginhimo ang pagpangawat gani. Abiso sa otoridad sa mga store owner nga kung mahimo hindi na magbilin pa sa mga importante nga pagkabutang sa balaligyan agon hindi na makawatan. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, Kim Salinas. Sospek sa kamatayon ng 13 anyos nga dalagita sa banwasang Kanduni na dakpal. Yaring balita. Nagwa sa investigasyon sang Kanduni Police nga residente lang sang lugar ang nagpatay sa 13 anyos nga si Rica Grace Simple. Madumduman nga nasapuan ini sa tunga sang katubuhan sa barangay West Kanduni, Negros Occidental sang Damlaglang. Nadakpan sang kapulisan ng sospek nga isa ka tricycle driver nga si Elias Cadong 41 anyos nga nakuhaan pa sang pusil sang ginaresto. Ginpatigayon ng operasyon batok sa sospek matapos may pila ka mga persona nga nagpalabot sang impormasyon sa kapulisan. Bali, bati sa ito ng investigation naman kasi may nagita ka kita siya na alas na gisakyan si Mata. Kaya muna sa naging tutuka na doon na nag-top up sa ating investigation na siya ang suspect. Sang nadakpala, ginako sang sospek sa kapulisan ng krimen. Yung agad yung bata makalipas sa kasi ginawa. Kapag ang bata wala niya nagsugot, nandiyan na palang bata sa iya, manugit ko ng sugit ang tatay. Kaya nakulbaan mo siya, pinati manugit ng bata, ginkuga yung bata. Magluwas sa pagkuga, ginpahayag sang sospek sa kapulisan nga ginlapusan niya sang matiga nga bagay ang ulo sang bata. Apang hugot sini nga ginpanginwala nga iya ini ginhimuslan. Ginahulat pa ang resulta sang autopsy. Upod kay Reynald Casino, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, resulta sa autopsy sa bangkay ni Frank Royce Barbasa na baton na sang kapulisan. Pagkasunog na tumod nga gintunaan sa iya kamatayon, si John Sala nakatutok. Isa ka video ang ginauyatan sa kapulisan nga naghatag sang kasanag sa kamatayon ni Frank Royce Barbasa. Wala naghatag kopya ang kapulisan pero makita sa cellphone video sang biktima kaya na siya sa lugar antes pamasapuan sa barangay Ungkauno, Pavia, Iloilo. Ara si alias Frank sa scene of a crime nga tindog gaga video sa palibot nga do ga emotional no kay mabatian mo sa video nga do gaano siya emotional siya. Sa resulta sa autopsy, naibaluan nga pagkasunog ang gintunaan sang iya kabatayon. Sa pagpakigangot sang kapulisan sa pamilya ni Frank, naka-search ini sa cellphone kung pila ka litro sang gasolina ang kinahanglan para manginabo. Pagbuhi pa siya, bago siya nasunog, buot silingon, nakaklo pa siya no, sang gasolina. Burning ma'am. Pagkasunog ang cause of death niya. Base ma'am kay Doc Puentes, wala siya may nakita nga foul play or iban pagin nga injury bukod sa pagkasunog. Santo manini sa pila ka CCTV footage nga nauyatan sang kapulisan sa iya pagbakal sang gasolina sang Abril 29 sang aga. May resibo man na kapulisan sa iya ginbakal. Apisar wala pa nag-abot ang resulta sang DNA test, positibo na gintumod sang pamilya nga si Frank ang bangkay tungod sa pila sa iya na wala nga kamot, katason kag panglawason. Ginpaidalom na sa histological examination ang ulo kag ang baga ni Frank base sa desisyon sang pamilya. Pagi sini matumod kung may pilas ini nga naagom. Posible sa bulan pa sa Hunyo, mahibaluan ang resulta. Upod kay Hansi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, ginpili sang pila ka mga Ilonggo nga magpaligo sa dagat sa Dumangas, Iloilo sang weekend tungod sa tuman kainit nga panahon. Kalabanan sa ila, aga pa nagpadulong sa baybay upod ang mga abyan kag pamilya para kuno makahaklo sang presko nga hangin. Naglabo sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Dumangas, Iloilo sang Domingo nga adlaw. Sunod sa pag-asa, kinahanglan gihapon nga magdala sang proteksyon batok sa init para makalikaw sa heat stroke. Apang sa masunod nga mga inadlaw, posible nga maghagan-hagan ang init bangod maeksperiensyahan ang lapta-lapta nga ulan dala sang easterlies.
Padalain na siya sa Easterlies. Actually, si Easterlies, sa mga previous days, sa muna na nga nga prevailing wind. So, muna siyang nag-epekto sa aton. And pasabi, mga Easterlies, may mga chances kina siya sa mga pagulan. Mga kapuso, may ginamonitor nga duha ka low pressure area sa guwasang Philippine Area of Responsibility. May arasan siya na mangin bagyong LPA nga ulihin na monitor halos 2,000 ka kilometro na sidlangan sang northeastern Mindanao. Manubo man ang siyansa nga mangin bagyong isa pa ka LPA. Samtang nagapadayon ang pag-eksister sang easterlies na posible magadala sang gulpyada nga pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, lauman ang mahinay nga pag-ulan sa pila ka bahin sa Antique, Iloilo, kag Negros Island Region. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, temporaryo nga walang malabyan ang buhang flyover kagabi ini matapos naguba ang vertical clearance o kon gantry sang flyover 5 kaadlaw sang liwat inigin buksan. Ginapahayagin sa lakay sang wing van ang vertical clearance sa pisar may nagabantay na nga DPWH personnel. Ginapahayag sang driver sa personnel sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga wala sini makita ang gantry bangod madulom. Residente sang barangay Tabog, Alimudian ang 44 anyos nga driver. Base sa ordinansa sang syudad, hugot nga ginadumilian ang anuman nga sahi isang truck sa paglabay sa flyover. 5,000 pesos ang multa sa magalapas diri. Nagpanindugan ng TTMO nga masanag ang lugar kag may bastante nga signages. Wala pa makahatag sang pahayag ang DPWH sang ginpakig-angutan sa news team. '26 National PRISA Games hiwaton sa Bacolod City sa Mayo 8 tubtob 15. Mainit nga panahon ginapangandaan sang organizers. Nakatuto, Adrian Prietos. Sa palabuton nga May 8 to 15, masobra 12,000 ka mga student athletes ka coaches ang magapadulong sa Bacolod City para sa 2026 National PRISA Games. Masobra 20 ka sporting, musical, kag cultural events and competitions ang maghatag sang duag sa kahiwatan. Isa kasi mana antes ang pagbukas ng kompetisyon, amat-amat na nga nag-abot ang delegates gikan sa naglain-lain nga rehiyon. Isa sa mga ginapanghandaan sa organizers ang epekto sang tumat nga kainit sang panahon sa mga aktibidad. First time in 20 years. Right, kasi it's been a long time nga kita naka-host ng National PRISA diri sa Negros. Ginbantayan nato ang lagad sa panahon so tama kainit naintindihan nato tanan. So ginaamat-amat naton fix naton ang schedule is that hindi matamaan ka-expose ang kabataan natin. Masako naman ang pila ka student leaders para sa grande nga opening sa May 9 sa Panag Park and Stadium. Kay kamo mismo ma-entice gid nga hindi lang ni for sports but also for cultural competitions that you will totally enjoy because this is a first for Negros Island region. Ginasigurado man nga matila kag safe ang napiling ability areas sang delegates. Adrian Brenos, One Western Visayas. Pila ka makinarya ang naabdan sa Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office kag natungdan nga mga ahensya matapos ginsulod ang ginaaligar illegal quarry site. Ang operasyon ang ginpatigayon sang Abril 29 sa boundary sa mga banwa sang Dueñas, Lambunaw kag Kalinog. Antisini kumpirmado kuno ang illegal nga buluhaton. Apan makatilingala kada mag-operate ang team sa lugar nga wala na sang tawo. Ang quarry site ang ginapahayag nagalapad sa masobra 5 ka hektarya. Panghangkat naman sa bahin sa PGNRO ang pagpangita sang complainant bangon nahadlok ang mga may nahibluan sa aktibidad. Ginapahayag nga may mga impluwensyado nga tao sa likod sang quarry operation. Traces na makita na mo, kung makuton ng tao sa palibot, ay mo sa may mambal kung sino nag-operate. No? So it's always alleged. Mga kapuso, yari na ang mga dapat bantayan sa Encantado Chronicles Sangre.
Todo na ang pagpanghanda sa mga sangre apang ila pagpangabudlay, may palakaduan ayhan. Ano ang bago nga puwersa nga gamito ni Mitina? Bantayan sa Encantadia Chronicles sangre 8:05 p.m. sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang ang ginaplano nga raid, matigayon ayhan. Mapunggan bala ni Andrew si Joey. Bantayan ina sa Never Say Die 8:55 p.m. sa GMA Prime. Mga kapuso, buhigid ang pagpalangga kag pagkabalaka sa City of Love. Sa tungasang tuman kainit nga panahon, makita ang pagpangabudlay sa PUJ drivers kag traffic enforcers. Gani sila ang napili ang beneficiaryo sa isa ka non-government organization. Sa Biyernes, Mayo 1, naglibo sa mayor nga mga dalanon sa Iloilo City ang grupo kag nanghatag sang libre nga tinapay kag tubig para sa ila. Kita sa video kag photos ang kalipay sa nawong sa mga beneficiaryo bango sa simple nga pamaagi na tagaan sila sang importansya kag ang ila pangabudlay. Padalayon lang sa pag-spread kindness, mga kapuso. Kagi na ang mga pinakadalago ka pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na mga kapuso nato na abroad. Ako si Gertrude Charlotan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto tubtub subong, matuod-tuod nga serbisyo gidlang.